Original Tamaguchi. Pamilyar ba sa'yo ang tunog na yan? Kung bigla kang kinabahan o napahawak sa bulsa mo, congratulations, certified batang 90s ka. Bago pa nauso ang Sims o ang pag-aalaga ng Axie, meron nang nauna. Isang itlog na galing Japan na sumira sa focus natin sa klase at nagturo sa atin kung paano maging responsable at ma-heartbreak. In year 1996 nang i-release ng Bandai sa Japan ang Tamaguchi. Ang pangalan ay mix ng Japanese word na tamago, egg, at English word na watch, relo. Kasi nga naman, hugis itlog siya at pwede ring relo. Ang concept? Simple pero demanding. May pipindutin kang tatlong buttons, A, B, at C. Kailangan mong pakainin, paliguan, laruin, at patulugin ang isang alien creature na napunta sa Earth. Sa Pilipinas, naging status symbol to. Kapag may nakasabit na Tamagotchi sa ID lace o sa belt loop ng pantalon mo, sikat ka. Ikaw ang cool kid. Pero alam nyo kung sino ang #1 hater ng Tamaguchi? Ang mga teachers natin. Ito ang public enemy #1 sa mga schools noon. Naalala nyo ba yung panic kapag tumunog siya sa gitna ng science class? Yung pipilitin mong takpan ng kamay o uubuhan mo ng malakas para di marinig ni ma'am? Kasi kapag nahuli ka, confiscated. Goodbye, Tamaguchi. Makukuha mo na yan sa end of the school year pagpatay na siya. Pero ang pinakatumatak na alaala ng Tamagotchi ay hindi yung saya, kundi yung lungkot. Ito ang unang beses na na-experience ng mga bata ang loss. Kapag napabayaan mo siya, o kaya naman tumanda na talaga siya, mamamatay siya. Makikita mo na lang sa screen, may tombstone, lapida, o kaya naging angel na lumilipad. Walang respawn, walang continue. Game over na. Iiyakan mo yan ng totoo. Tapos, ang tanging solusyon? Kumuha ng ballpen, tusukin ang maliit na reset button sa likod at magsimula ulit sa panibagong itlog. The cycle of life, ika nga. Fast forward to today, buhay pa rin ang Tamaguchi. Meron ng colored screen, may camera, at pwede nang kumunek sa Wi-Fi. Mas high-tech na sila. Kayo? Anong version ang inalagaan nyo noon? At aminin, ilang beses namatay ang Tamagotchi nyo bago kayo sumuko? I-comment nyo sa baba ang name ng alaga nyo noon. Bago pa nauso ang rechargeable emergency lights at bago nagkaroon ng flashlight ang mga cellphone natin. Meron tayong isang tagapagligtas. Ang metal flashlight, ang original lightsaber ng mga Pilipino. Mabigat, matibay, at higit sa lahat, amoy kalawang. Today, bigyan natin ng salute ang bagay na to. Ang flashlight na hindi lang nagbigay liwanag sa gabi, kundi nagligtas din sa atin sa mga asong ulol sa kalsada. Pag-usapan muna natin ang build quality. Sa panahon ngayon, puro plastic na ang mga gamit. Pero noon, chrome-plated metal na may 5 kilong bigat. Kapag hinawakan mo to, ramdam mo yung authority. May rib texture pa sa handle para anti-slip. Parang police gear ang datingan. At yung switch niya, hindi push button. Slider yan. May satisfying click na rinig hanggang kabilang kwarto. Pero ang tunay na sikreto ng bigat nito? Ang laman niya. Ang legendary na diesel batteries. Yung kulay pula na may logo ng pusa at number 9. Para kang nagkakarga ng bala sa shotgun. Ganun kabigat ang responsibilidad ng tagahawak ng flashlight. Pero aminin natin, hindi laging reliable ang teknolohiya noon. Minsan loose contact. Minsan pundido ang bombilya. Dito na imbento ang tinatawag nating pukpok tech. Kapag kumurap-kurap ang ilaw, anong gagawin? Hindi mo aayusin ang wirings. Hindi mo papalitan ang battery. Ang solusyon, isang malakas na hampas sa palad o kaya sa hita. Ayos na ulit. Gumagana ang violence sa electronics nun. Subukan mo yan sa iPhone mo ngayon, tignan natin kung di ka umiyak. At yung ilaw niya? Hindi ito yung blinding white LED na gamit natin ngayon. Ito ay warm yellow incandescent light. Medyo mahina, medyo malungkot tignan, pero sapat na para makapunta ka sa CR nang hindi nadadapa. Bukod sa ilaw, bakit gustong-gusto ito ng mga lolo at barangay tanod natin noon? Dahil gawa ito sa bakal at puno ng mabibigat na baterya, para ka na ring may hawak na batuta. Kapag naglalakad ka sa probinsya na madilim at may humabol sa iyong aso, hindi mo kailangang tumakbo. I-shine mo sa mata ng aso sabay amba ng flashlight. Auto-retreat ang kalaban.
Kaya safe ang pakiramdam mo kapag ito ang bitbit mo. Liwanag na, protection pa. Wala na masyadong gumagamit nito ngayon. Mabigat, magastos sa battery, at mainit hawakan. Pero para sa mga batang 90s na lumaki sa brownout, sa mga Boy Scout, at sa mga tanod na nagpupuyat, ito ang simbolo ng security. Kayo, may nakatago pa bang ganito sa bodega nyo? O baka naman ginawa na lang pambigat sa papel? I-comment nyo naman sa baba kung na-master nyo rin ang pukpok technique noon. Sa panahon ngayon, isang tap lang, pwede mo nang pakinggan ang kahit anong kanta sa mundo. Pero noon, kailangan mo ng baterya, kailangan mo ng tape, at kailangan mo ng gadget na bumago sa lifestyle ng buong mundo. Ladies and gentlemen, meet the Walkman. Ang gadget na nagturo sa atin kung paano maging loner in style. Ang gadget na nagbigay ng soundtrack sa buhay ng bawat batang 80s at 90s. Sony officially released it in 1979. Ang unang Walkman sa Japan. Ang idea? Portable music. Bigla, pwede ka nang magdala ng musika sa jeep, sa bus, sa park, o habang naglalakad papasok sa school. Ito ang unang beses na nagkaroon tayo ng personal space. Kapag suot mo ang headphones mo, kahit ang ingay ng palengke o sermon ng nanay mo, may sarili kang mundo. Ito ang original noise cancellation ng mga batang 90s noon. Pero hindi madali ang buhay Walkman. Ang soulmate nito ay ang cassette tape. Walang search bar noon. Walang next button na instant. Meron tayong fast forward at rewind. At manumano mong tatantyahin kung nasaan na yung favorite song mo. At syempre, ang legendary na Side A at Side B. Kapag natapos na ang album, kailangan mong buksan ang Walkman, tanggalin ang tape, baligtarin, at isalpak ulit. Unless, mayaman ka at may auto-reverse ang Walkman mo. Yun ang iPhone Pro Max feature noon. Pero ang pinakamatinding kalaban ng Walkman owner, battery life. 2 AA batteries lang ang bumubuhay dito. At kapag low bat na, babagal ang kanta, yung boses ng Backstreet Boys nagiging boses ni Darth Vader. Kaya na-imbento ang pambansang life hack, ang Mongol Pencil Technique. Para hindi ma-drain ang battery sa kakahintay ng rewind, tatanggalin mo yung tape, isusuot mo yung lapis sa butas, at ikaw mismo ang mag-iikot mano-mano. Tipid sa battery, workout pa sa daliri. Kung nagawa mo to, certified survivor ka. Biglang naging obsolete ang cassette tapes. Ang mga pencil natin, pangsulat na lang ulit. Pero tinuruan tayo ng Walkman na pahalagahan ang bawat kanta. Kasi noong panahon na yon, wala kang choice kundi pakinggan ang buong album, mula simula hanggang dulo. Kayo, ano ang unang cassette tape na binili nyo? Eraserheads? Westlife? Sex Bomb? I-comment nyo naman sa baba at mag-sound trip tayo sa comments section.